Ang sabi nila, meron daw tayong mga ginagawang sakripisyo para makuha natin ang mga bagay na ating gusto. Pero meron din namang mga sakripisyo na kung tutuusin, wala naman tayong makukuha. Pero ginagawa natin para sa mga taong mahalaga sa ating buhay. Ikaw, ano na bang mga sakripisyo ang nagawa mo at para kanino ba yon? Ating tunghayan ang isang napakagandang kwento natin for today's video na alam ko namang makakaantig sa inyong mga puso't damdamin. Kaya eto na po ang ating tampok na kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bawat buhay ay merong mga pagsubok at merong mga balakid na kailangang pagdaanan at lagpasan. Pero may iilan sa atin na mas mabibigat ang mga pinagdadaanan at mas mga matatayog na balakid ang kailangang lundagan. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lola Pilar. 72 taong gulang na po ako. Wala na po akong asawa. Matagal nang pumanaw ang aking si Ernesto. Ang lalaking naging kasama ko sa hirap at ginhawa, sa ulan at araw, sa gutom at kabusugan. Noong una, akala ko, kapag tumanda na ako, mapapalibutan ako ng mga anak, ng mga apo, at ng punong-punong tawanan na bahay. Pero iba po yata ang binigay sa akin ng tadhana. Ang bahay ko ngayon ay yari po sa kahoy at lumang yero. Nasa dulo ito ng isang baryo sa may Nueva Ecija. Ang hangin madalas ay malamig sa umaga, pero sa gabi, ramdam mo ang kalungkutan. Dati, araw-araw ay naririnig ko ang ingay ng mga bata sa paligid. Ng mga batang mga anak ko mismo, sina Arnel at Minda. Pero nang lumaki sila, nagsimula na ring magbago ang lahat. Si Arnel, ang aking panganay na anak, ay maagang nag-asawa. Sabi ko nga noon sa kanya, "Anak, siguraduhin mong mahal ka ng mapapangasawa mo." Pero ang hindi ko alam, siya pala ang unang magpaparamdam sa akin kung gaano kasakit iwanan ng taong buong buhay niya ay minahal, inaruga, at inalagaan mo ng husto. Hindi ko po alam kung maiintindihan niyo o ng inyong mga tagapakinig, Mama Mia, kung gaano kasakit ang maiwanan ka ng isang anak dahil bubuo na siya ng sarili niyang buhay at sarili niyang pamilya. Masakit, para ka pong iniwanan ng jowa mo, o baka nga mas masakit pa doon eh. Pero wala talaga akong magagawa. Desisyon ng anak ko ang mag-asawa at bumukod na. At si Minda naman, ng aking prinsesa, ang aking bunso, ay sumama sa isang lalaki kahit ilang ulit ko na siyang pinigilan at pinagsabihan. Sadya nga yatang ganito ang tungkulin at papel naming mga magulang dito sa mundo. Ang mag-aruga, magpalaki, at maging gabay ng mga bata
O mga anak, na balang araw ay iiwanan din kami para bumuo ng kanilang sariling buhay at pamilya. Napakasakit para sa akin noon, lalo pat iniwanan na ako ng aking asawa nung mga panahon na yun. Masakit at mahirap po ang mag-isa. Pero wala naman akong pagpipilian, Mama Mia. Sadyang ganyan ang buhay. Hinihintay ko na lamang noon ang sandali na kunin na ako ng asawa ko para magkasama na kami sa kabilang buhay. Pero sadya yatang mahaba ang aking buhay at hindi pa dumarating ang araw na yon. Hanggang sa isang araw ay pareho po silang dumating at nagbalik sa buhay ko. Pareho po silang luhaan at parehong may daladalang mga bata. Nay, sandali lang po. Dito po muna ang mga anak ko, sabi ni Arnel. Inabot sa akin ang dalawang maliliit na batang halos sabay-sabay na umiyak. Nay, eto po si Ray. Anak ko po, sabi niya. Tsaka eto naman si Baby Ella, anak ni Minda. Oh, mga anak, ako'y natutuwa at ako'y inyong dinalaw. Pero anong sabi niyong sandali lang at dito na muna sila? Bakit iiwanan niyo dito ang mga bata? Bakit sila lang ang titira dito? San ba kayo pupunta? Bakit mga anak? Tanong ko. Pero walang ni isa kay Arnel o kay Minda ang sumagot, Mama Mia. Yumuko lamang sila. Pakiusap, Nay. Wala ka namang kasama dito, 'di ba? Buti na ito at may makakasama ka. Huwag kang mag-alala, magpapadala naman kami. Tapos, kukunin din namin ang mga bata kapag maayos na ang aming mga kalagayan. Bakit naman kayo ganyan, mga anak? Iniwanan niyo ako? Tapos ngayon akala ko magbabalik na kayo kasabay ng mga apo ko, pero iiwanan niyo ulit ako. Pero Nay, may kasama ka na ngayon. Bakit nga kasi? San nga kasi kayo pupunta? Paulit-ulit kong tanong. Pero walang ni isang sumagot at tanging hangin lang ang sumabay sa pagsaran ng pinto nang tuluyan silang umalis. At mula nga noon, Mama Mia, ako na ang naging ama't ina ng dalawang batang iniwan ng aking mga anak. Hindi ko alam kung paano ko sisimula ng buhay na may dalawang batang kailangan kong arugain at alagaan sa araw-araw. Mag-isa lang ako sa buhay, Mama Mia. Ang edad ko po noon ay 67 na. Mahina na rin ang tuhod ko dahil nga maaga din akong nagtrabaho nung kabataan ko. Pero wala naman akong magagawa. Nandito na to, alangan man pabayaan ko ang mga apo ko. Pilit akong tumayo, pilit akong kumilos para maalagaan ang aking mga apo. Noong gabing iyon, umiiyak si Ray. Gutom na raw. Si Baby Ella naman ay nilalagnat. Wala akong pambili ng gamot, Mama Mia. Wala din naman kasing iniwan sa aking pera ang mga anak ko. Ang tanging pera na meron ako noon ay 100 piso lamang sa lumang pitaka ko. Pero pinili kong bilhan sila ng gatas kesa sa gamot. Nilagyan ko na lang ng bimpo si Baby Ella
at dasal na lang ang inabot ko sa langit para sa kaawa-awa kong apo. Panginoon, sabi ko habang nakatingala, kung ito po ang gusto niyo po para sa akin, sana naman bigyan niyo na lang ako ng lakas para magampanan ko ng husto itong bagong papel na inatang niyo sa balikat ko. Bigyan niyo ako ng lakas para maalagaan ko ng tama itong mga batang pinagkatiwala sa akin ng aking mga anak. Mama Mia, mahirap po ang buhay. Pero kinabukasan, kahit masakit ang aking tuhod, ay nagpunta ako sa palengke. Tinanggap ko na lang ang alok ng kaibigan kong si Cora. Ang sabi niya kasi sa akin, medyo matagal na magtinda raw ako ng mga gulay sa gilid ng kalsada. Magkasama daw kaming dalawa. Samahan ko raw siya para naman hindi ako maburyong mag-isa sa bahay. Dati hindi ko po iyon pinapansin. May maliit namang pensyon na naiwan sa akin ang aking yumaong asawa. Para sa akin noon ay sapat na yun. Hindi man sobra, hindi man din masasarap ang pagkain ko sa araw-araw, pero ako lang naman mag-isa. Kaya lang sa pagkakataong ito ay hindi ko na maaaring wag tanggapin yon kasi may dalawang bibig nang umaasa sa akin. Kaya tinanggap ko ang sinabi ni Cora sa akin. At doon nagsisimula ang bawat araw ko sa pawis at sa hapu-hapong katawan, pero may kasamang ngiti, lalo na kapag nabibigyan ko ng gatas ang mga apo ko. Kapag naglalako ako, laging nandoon si Ray. Bitbit ang maliit na bayong, tumutulong. Si Baby Ella naman ay nasa duyan sa ilalim ng puno. Binabantayan ng kapitbahay kong mas bata sa akin na si Mila. Pero katulad ko ay wala ring kasama sa buhay si Mila. Lola, ang dami-dami nating benta ngayon, sigaw ni Ray. Oo anak, makakabili tayo ng gatas mo at ni Ella, tapos ng paborito mo na ring kakanin. Sa bawat pisong kinikita ko, Mama Mia, pakiramdam ko ay yun ay isang gantimpala na ng langit sa akin. Hindi ko man alam kung nasaan ang mga anak ko, ang mga magulang ng mga apo ko. Pero sa puso ko, ako na ang magiging tahanan ni Ray at Baby Ella. Mahirap po ang buhay. Lalo pat 2 bata ang inaaruga ko at matanda na rin ako at wala nang sapat na lakas ng katawan. Pero nagpursigi ako. Yung sakit ng katawan ko, dinadaan ko na lang sa paglalagay ng mga kung ano-anong pinagpakuluan ko ng dahon. Hanggang sa lumipas ang mga taon. Lumaki na sina Ray at Ella. Si Ray ay 14 na taon na noon. Matulungin, masipag at tahimik. Si Ella naman ay 12 taong gulang na noon. Palatawa at may pangarap na maging isang magaling na guro, gaya ng tagapagbantay niyang si Mila. Tuwing gabi, Mama Mia, sabay kaming kumakain 3 ng tinapa at kanin. O kung wala namang tinapa, itlog o kahit na anong delata. Simple lang ang hapag, pero puno ng saya, lalo na kapag magkakasama kaming 3 ng mga apo ko. Lola, pag nagkapera na ako, bibili tayo ng bagong yero. Kasi itong yero ng bahay natin, tumutulo na eh, sabi ni Ray. At tatawa ako.
Huwag mo nang intindihin yun, anak. Ang mahalaga, kumakain tayo ng sabay-sabay. Ang mahalaga, may bubong tayong nasusilungan, hindi ba? Oo nga po, Lola. Pero alam mo, iba pa rin talaga kapag meron tayong magandang bahay. Yung hindi na natin kailangang kumuha ng tabo o di kaya naman ay batya sa tuwing umuulan ng malakas. Ayos na yun. Pero kung darating ang araw na kaya nyo, edi sino ba naman ako para tanggihan yung bagong yero, di ba? Mama Mia, sabay-sabay kaming kumakain. Sa pagkakataon na yun, kahit mahigit dekada na ang dumaan ay wala po akong kahit na anong balita tungkol sa dalawa kong mga anak. Pero sa totoo lang, sa likod ng bawat tawanan namin ng aking mga apo, ay may takot akong nararamdaman na hindi ko sinasabi sa kanila. Kasi habang tumatanda ako, Mama Mia, alam ko rin na papalapit na ang panahon na baka hindi ko na sila kayang alagaan at itaguyod dalawa. Isang gabi habang natutulog sila, humawak ako sa bawat kamay ng mga apo ko. Nagdarasal ako sa Diyos, hindi lang para sa sarili ko, kundi lalong-lalo para sa kanilang dalawa. Lord, kahit wala na ako, kahit darating na ang panahon at pagkakataon na kukunin niyo na ako, sana naman huwag niyong pabayaan itong dalawa kong mga apo. Hindi ko inaasahan, Mama Mia, na darating ang araw na babagsak ang lahat ng mga pinaghirapan ko sa loob ng ilang taon. Isang umaga habang nag-aayos ako ng mga gulay sa kariton ko ay bigla akong nahilo. Mainit kasi ang paligid noon gawa ng tag-init na. At bago ko pa napansin ay bumagsak na ako sa gitna ng kalsada. Akala ko talaga noon ay katapusan ko na. Akala ko talaga ay matatapos na itong buhay ko. Pagmulat ko, nasa loob ako ng maliit na health center sa barangay namin. Nandun si Ray, umiiyak, hawak-hawak ang kamay ko. Lola, buti naman gising ka na. Tinakot mo kami. Lola, wag kang mag-alala ha. Hindi kita pababayaan. Tinawag nung nurse ang atensyon ko. Nanay, naku po. Napakataas po ng blood pressure ninyo kaya po kayo hinimatay. Kailangan nyo pong magpahinga. Hindi na po pwede yung naglalako kayo sa daan lalo pat sa gitna ng mainit na kalsada. Pahinga? Paano? Kapag huminto ako, wala kaming kakainin. Kapag huminto ako, walang pambaon sa eskwela ang mga apo ko, Mama Mia. Kaya hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ako pwedeng sumuko dahil kailangang magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga apo ko. Pero kahit anong tapang ko, hindi ko na maitago ang panghihina ng aking katawang lupa. Ilang araw akong hindi makabangon matapos noong napunta ako sa health center. Si Ray ang nag-aalaga sa amin. Lola, ako na muna ang magtitinda ha. Bago ako pumasok sa school sa umaga, magtitinda ako. At kapag uwian na tuwing hapon, magtitinda ulit ako. Sabi niya. Nung una, Mama Mia, ay ayaw ko. Bata pa kasi si Ray eh. Ayokong mapagod siya. Ayokong mawala ang konsentrasyon niya sa kanyang pag-aaral. At alam kong bata pa siya, Mama Mia, kaya marami yang gustong gawin. Gusto niyang makasama ang mga kaibigan niya, maglaro, tumambay,
Iba ganun ang kabataan? Pero wala na akong magawa. Kahit kahit ayaw ng utak ko ay sumusuko naman na ang katawan ko. At mula noon, si Reyna nga ang nagtutulak ng aking kariton para magtinda. Habang ako ay nasa bahay, nakatingin sa bintana, hawak-hawak ang aking lumang rosaryo. Umaasang babalik sa dati ang lahat, ang lakas ko. Isang gabi, umuwi si Ray na pawisan at may daladalang pera. Lola, tignan mo to oh. 300 po to. Tumingin ako sa mga mata ng apo ko. Nangingilid ang luha ko. Apo, salamat ha. Pero magpahinga ka rin. Bata ka pa. Tapos, nag-aaral ka pa. Paano na lang kapag napabayaan mo ang pag-aaral mo? Ngumiti siya. Lola, gusto ko lang naman pong makabawi sa'yo sa ginagawa mong pag-aalaga sa amin. Hindi nyo naman po kailangang gawin yun eh. Hindi nyo naman po kailangang magbanat ng buto para sa aming dalawa ni Ella. Pero wala po kayong reklamo at inaalagaan at binubuhay nyo po kami. Kaya gusto ko pong makabawi. Makalipas ang ilang buwan, isang araw habang nag-aayos ako ng labada ay dumating ang kapitbahay kong si Mila. Yung kapitbahay ko na nag-aalaga dati kay Ella kapag nagtitinda kaming dalawa ni Ray. Humahango siya, Mama Mia. Aling Pilar! May dumating na sulat sa barangay hall. Galing sa anak mo. Natigilan ako. Anak? Kaninong anak ba yun galing? Kay Arnel ba o kay Minda? Tanong ko. Nanginginig ang tinig ko, Mama Mia. Mahigit 1 dekada na mula nung nagkita kami ng mga anak ko. Kaya kahit papaano ay may pananabik din akong nararamdaman. At kahit papaano, nag-aalala din naman ako sa kalagayan ng mga anak ko, Mama Mia. Kay Minda ata to, Aling Pilar eh. Agad akong naglakad papunta roon sa barangay hall kahit na hirap ako noon. Inalalayan naman ako ni Mila. Pagdating ko sa barangay hall ay pinapirma lang ako tapos inabot sa akin yung sulat mula sa kartero. Pagkatapos ay umuwi na kaming dalawa ni Mila. Pagdating ko sa bahay ay binuksan ko agad yung sobre. Nanginginig pa ang kamay ko sa pagbabasa ko sa nilalaman noon. Nanay, patawad po. Nasa Maynila ako ngayon. Pero ang hirap-hirap ng buhay, Nanay. Wala kaming bahay. Wala akong trabaho. Sana po naaalagaan nyo ng husto si Ella. Sana po nagiging maayos ang pagpapalaki nyo sa kanya. Balang araw, babalikan ko po siya, Nanay. Mahal ko po kayo. Pagkabasa ko noon ay napaupo ako, Mama Mia. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may tinik na biglang bumara sa puso ko. Balang araw, bulong ko. Dati sabi nila, balang araw, babalikan nila kami. Pero wala namang bumalik eh. Mama Mia, pagkalipas nga ng ilan pang taon, ay ang balang araw na yun ay tila wala ng pag-asang dumating pa. Oo, ang sinasabi ni Minda sa kanyang sulat na balang araw ay hindi naman nangyari. Si Ray naman, sa edad na 17 taong gulang noon, ay nagpasya na siyang tumigil sa kanyang pag-aaral.
Naku apo, sayang naman yung pag-aaral mo. Matalino ka pa naman. Lola, sabi mo nga 'di ba, matalino ako, madiskarte ako. Kayang-kaya ko tong buhay na 'to. Tsaka Lola, ako na po ang bahala sa atin. Tutulungan ko po kayo ni Ella. Magkokolehiyo na rin si Ella. 1 taon mula ngayon. Ang gusto ko makapagtapos siya. Kaya huwag kayong mag-alala ha, Lola. Ako nang bahala sa lahat. Sinubukan kong pigilan si Ray, Mama Mia. Kasi sayang naman, matalino yung bata. Apo, huwag ka sanang gagaya sa tatay mo. Mag-aral ka muna bago ka humanap ng trabaho. Pero nginitian lang ako ng aking apo. Lola, balang araw, makakabalik din naman ako sa eskwela kung gugustuhin ko. Pero ngayon, mas kailangan natin ng isang taong full-time na maghahanap buhay. Mas kailangan ko munang kumayod para hindi tayo pare-parehong magutom. Sumama si Ray sa mga construction workers sa bayan. May mga naging kaibigan daw siya doon. Bawat araw, dumadating siya sa bahay ng pagod. Nang may alikabok sa kanyang mukha at may mga kalyo sa kanyang mga kamay. Pero kahit pagod, laging may baong ngiti para sa amin ng apo ko. Lola, tingnan mo, bumili ako ng bigas natin. Pang 1 linggo na to. Tuwing gabi, nakikita ko po si Ray na nakatingin sa mga bituin habang nagkukumpuni ng sira niyang tsinelas. Apo, sa susunod, huwag namang unahin yung bigas, kaya pa naman yan eh. Pwede naman tayong maglugaw kung hindi kasya. Bumili ka na muna ng tsinelas mo. Lola, ayos lang ako. Di pa naman ako natitinik dito eh, kaya ayos lang to. Lola, ang gusto ko lang ay makapagpatayo ng bahay para sa atin. Yung bahay na hindi tagpi-tagpi. Yung bahay na mas maayos. Kasi, yung pension ni Lolo na natatanggap nyo, wala pang 2,000 yan eh. Kulang na kulang pa yan kung ipapaayos natin tong bahay na to. Mama Mia, mahal na mahal ko ang apo ko. Nakikita kong ibang-iba siya sa kanyang ama. Pero isang araw ay naghihintay ako sa pag-uwi ng apo kong si Ray. Gabi na kasi at hindi pa siya nakakauwi, sanay ako na bago mag-7 ay nasa bahay na siya. Kapag naman may pagkakataon na mag-overtime sila sa trabaho, ay nagsasabi naman yon. Kaya nag-aalala ako. Hanggang sa may dumating na tricycle. Nanay Pilar, si Ray po, na-aksidente sa trabaho. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Hindi ko malaman kung saan ako kumuha ng lakas ng tuhod para magpunta agad sa ospital na sinasabi nung aming kapitbahay na tricycle driver. Pagdating ko sa ospital ay nakita ko si Ray na nakahiga, balot ng benda. Lola, pasensya na po ha. Nag-alala patuloy kayo. Napilay lang naman ako. Bulong niya. Pero kita ko sa mukha niya, Mama Mia, ang sakit na kanyang nararamdaman, pero pilit niyang wag indahin yon at wag ipakita sa akin. Umiiyak ako habang hinahaplos ang mukha ng apo ko. Apo, basta buhay ka, yun lang ang mahalaga. At totoo nga, sa bawat pagbangon niya, mas lalo kong nararamdaman kung gaano katatag ang batang pinalaki ko.
Si Ella naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa tulong ng kanyang pinsan na tinuturing na rin niyang kapatid na si Ray. Marunong siyang mangarap kahit mahirap ang aming buhay. Lola, tutuparin ko talaga yung gusto ko na maging guro para naman matulungan ko na kayo. Anak, apo, kung yan ang gusto mo, andito lang kami ng Kuya Ray mo. Susuportahan ka namin. Tuwing umaga, tanging tinapay at tubig lang ang baon ng apo kong si Ella. Pero hindi siya umaangal. Walang kahit na anong reklamo ang maririnig mo sa mga labi niya. Sa gabi, tinutulungan ko siyang gumawa ng assignments sa ilalim ng ilaw ng lampara. Wala din kasi kaming kuryente, Mama Mia. Matagal nang putol ang kuryente namin at hindi na namin ito naipakabit dahil mas importante sa aming unahin ang aming panlaman tiyan. Lola, kapag naging teacher na ako, ang una-una kong gagawin ipapakabit ulit tong kuryente natin. Tapos, bibilhan kita ng bago mong salamin sa mata. Sa tuwing sinasabi niya yun sa akin, ay para bang nakikita ko ang kinabukasan naming magandang-maganda. Hanggang isang araw, Mama Mia, isang napakagandang balita ang dumating sa amin. Nanalo ng scholarship ang apo ko. Lola, Lola, pwede na po akong mag-aral ng kolehiyo sa Maynila. Nakakuha po ako ng scholarship. Napaluha ako sa labis na tuwa at takot. Natuwa ako, Mama Mia, dahil ang galing-galing ng apo ko. Nagawa niya yung mag-isa. Nagawa niya. Pero natatakot din ako. Unang beses na mawawalay sa akin ang apo kong si Ella mula nung dinala siya sa akin ng kanyang ina. Unang beses na mapapalayo siya sa amin ng matagal. At natatakot ako na baka kung anong mangyari sa kanya sa malaking syudad ng Maynila. Apo, malayo yun. Oo nga, Lola. Pero tingin ko, Lola, eto na ang umpisa ng katuparan ng mga pangarap natin. Kung yan ang pangarap mo, Apo, hindi kita pipigilan. Lumipad ka. Pero huwag mong kakalimutan na may lola at kuya kang naghihintay sa'yo dito. Kahit na ayaw ko, Mama Mia, kahit mabigat sa loob ko, ay wala akong nagawa kundi ang suportahan ng apo ko. Inisip ko noon na baka nga naman biyaya ito ng Diyos para sa kanya. Dahil mabait siyang bata, baka ito na ang maging daan para magkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap. Nang lumuwas si Ella sa Maynila, ay halos gabi-gabi akong nakatingala sa langit. Walang araw na hindi ko siya iniiyakan, na hindi ako nalulungkot sa paglayo niya sa aming dalawa ni Ray. Pero proud na proud ako sa apo ko. Ang galing-galing niya. Bukod sa wala siyang babayaran sa universidad na kanyang papasukan, ay may makukuha pa po siyang allowance, Mama Mia. At bukod doon, libre pa ang pagtira niya sa dorm sa eskwelahan na yon. Kaya kung tutuusin, wala nang masyadong magiging gastos si Ray. Pwede na rin niyang atupagin ang kanyang sariling pangarap. Tuwing tatawag si Ella sa akin, lagi niyang sinasabi sa akin, Lola, maayos naman ako dito. Maganda naman ang pinapasukan ko. Maganda ang school, Lola. Tapos maganda din yung pag-aaral ko. Alam mo, Lola, pumasok din pala ako bilang SA o student assistant dito sa university namin para may pang-extra akong kita.
Hayaan mo't magpapadala ako dyan para sa mga gamot mo. Mama Mia, tuwang-tuwa ako sa mga apo ko. Kung gaano ako kadis kadismayado sa mga anak ko at sa mga desisyon nila sa buhay, ay ganun naman po ako ka-proud sa mga apo ko. Sa totoo lang, gustong-gusto kong puntahan si Ella. Gustong-gusto ko siyang bisitahin pero wala naman akong pampamasahe at mahal iyon. Ayoko rin namang humingi sa mga apo ko dahil alam kong may iba pang mas mahalagang bagay ang pwede nilang paggastusan sa pera na yon. Si Ray naman ay halos araw-araw pa ring nagtatrabaho para masustentuhan ako, ang mga gamot ko at ang mga pangangailangan namin. At kahit sinasabi ni Ella na ayos lang siya doon, ay lagi pa ring nagpapadala si Ray kahit konting pera sa kanya. Baka kulangin ka dyan. Iba pa naman ang Maynila. Baka mainggit ka sa mga kaklase mo. Kuya Ray, hindi naman po ako nandito para makipagkompetensya sa buhay nila. Hindi rin naman ako naglalakwatsa dito. Kaya sa inyo na lang ni Lola yung pera na yan. O di kaya naman ay ipunin mo yan para makabalik ka na rin sa pag-aaral mo. Ella, sige na. Sisingilin din naman kita balang araw, lalo na kapag naging guru ka na. Naririnig kong nagtatawanan ang mga apo ko. Lola, huwag kayong mag-alala. Kinaya natin dati na maliliit pa kami. Kinaya mong mag-isa. Ngayon pa kaya, pareho na kami ni Kuya Ray na pwedeng makatulong sa'yo? Kakayanin natin to. Hanggang isang araw, Mama Mia. Isang araw na hinding-hindi ko malilimutan kung gaano kasaya ang puso ko. Tumawag si Ella. Lola, sigurado na po. Gagraduate po ako. Cum laude ako, Lola. Tuwang-tuwang-tuwa ako. Grabe ang tuwa ko noon, Mama Mia. Sobrang saya ko. Ay, apo, kahit hindi ako makapunta dyan, sana alam mo na proud ako sa'yo. Hindi ko mapigilang mapaluha habang kausap ko si Ella sa lumang cellphone na binili ni Ray. Akala ko noon, Mama Mia, ay hindi ako makakapunta. Akala ko hindi ko masasaksihan ang pagtatapos ng apo ko. Pero, isang araw bago ang nakatakdang graduation ni Ella, nagulat ako dahil hindi man lang umalis si Ray. Wala ka bang pasok ngayon, apo? Tanong ko sa kanya. Hindi ako papasok, Lola, at may pupuntahan tayo. Saan naman tayo pupunta? Basta, Lola. Ano na naman ba yan, Ray? Papacheck up mo na naman ba ako? Sabi ko naman sa'yong ayos lang ako eh. Lola, magpapacheck up nga po tayo pero hindi ngayon. Sa ngayon, magbihis ka na muna. May pupuntahan tayo. Magdala ka na rin ng damit mong pantulog. Bakit? Di ba tayo uuwi dito mamaya? Hindi eh. Naku apo, saan ba tayo pupunta at hindi na kaya ng katawan ko ang bumiyahe? Lola, pupuntahan natin si Ella. Mama Mia, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko sa narinig ko mula kay Ray. Talaga apo? Pupunta tayo kay Ella? Oo, Lola. Di naman pwedeng hindi natin masaksihan ang pagtatapos ni Ella. Proud na proud kaya tayo dun. Mabilis pa sa 4:00 ang pagkilos ko para makabihis na, Mama Mia. Pagdating namin sa terminal ay halos hindi na magkamayaw ang puso ko. Kahit sumakit ang likod at balakang ko sa mahabang biyahe,
ay hindi na ako nagreklamo. Mas lamang ang tuwang nararamdaman ko na makikita ko ang pagtatapos ng apo ko sa kolehiyo. Pagdating namin sa terminal sa Maynila ay sinalubong kami ni Ella. Tapos dinala niya kami sa isang malaking mall. Pinakain niya kami at bumili kami ng susuotin naming dalawa ni Ray bukas sa kanyang pagtatapos. Naku apo, ang mahal pala dito, sabi ko kay Ella. Wag ho kayong mag-alala lola, pinag-ipunan ko talaga to. Ang tagal-tagal kong pinag-ipunan kaya yung magandang bestida mo. Tapos itong magandang polo din ni Kuya Ray. Halos mag-iyakan kami sa mall, Mama Mia. Napatingin pa sa amin yung mga nagtitinda doon. Yung iba, halatang naging emosyonal din sa pagtatagpo namin ng mga apo ko. Kinabukasan ay maagang-maaga kaming gumayak. At Mama Mia, nung tinawag na nga sa entablado ang pangalan ng apo ko, ay hindi ko mapigilang mapaluha ng husto. Para po akong nanay na itinaguyod mag-isa ang kanyang anak hanggang sa makapagtapos ito. Sobrang proud na proud ako. Pagkatapos ng pagtatapos ng apo ko ay kumain lang kami sa isang kilalang kainan. Hindi naman masyadong mahal doon. Kinabukasan ay bumalik na kami ni Ray sa Nueva Ecija. Naiwan si Ella dahil ang sabi niya ay agad daw siyang nakatanggap ng isang scholarship sa pagre-review para sa kanyang board exam. At natanggap din siya sa isang trabaho bilang private tutor daw, Mama Mia. Apo, magpahinga ka nga muna kaya. Di biro yung 4 na taon na pagpupursige mo sa pag-aaral. Lola, wala nang pahinga-pahinga to. Baka kasi kapag nagpahinga ako ay mawili ako at hindi ko na gawin yung mga pangarap ko. Habang may energy pa ako lola, gagawin ko na yun. Inihatid niya kami sa terminal. Masaya ang puso ko nung umuwi kami sa Nueva Ecija. Bawat taong kakilala ko na nakakasalamuha ko ay agad-agad kong pinagmamalaki ang mga apo ko. Hindi lang si Ella dahil nakapagtapos siya, kundi maging si Ray dahil sobrang bait ng panganay kong apo na yon. Pagkalipas ng halos ilang buwan, Mama Mia, isang tricycle ang huminto sa tapat ng bahay namin. Paglabas ko, Mama Mia, ay nakita ko si Ella. Suot ang barong style na uniforme ng mga guro. May dalang maleta. Lola! Kahit na masakit ang tuhod ko, pinilit ko pong tumayo at salubungin ang aking apo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Totoo na ba to, apo? Isa ka na talagang guro? Nakapagtapos ka na talaga at ngayon pasado ka na rin sa exam? Tumango siya. Oo la, tapos na po ang paghihirap natin. Teka, bakit ka naka-uniforme agad? May trabaho ka na ba? Lola, tinawagan po ako ng principal ng dati ko pong paaralan dito sa atin sa elementarya. Ang sabi, kukunin daw nila ako dahil kulang na kulang sila sa guro. Oo Lola, sa pagpasok ng bagong taon sa klase, dito na ulit ako magtatrabaho. Tapos na ang paghihirap natin. Mama Mia, labis na tuwa ang nadarama ko at niyakap ko ng mahigpit si Ella. Sa ganong sitwasyon kami nadatnan ni Ray. Tuwang-tuwa naman si Ray nung makita ang kanyang pinsan. Pumasok kami sa loob. Binuksan namin ang mga dala-dala ni Ella na mga pasalubong sa amin. Dinalan niya ako ng bagong unan, bagong mga damit. Ang Kuya Ray naman niya ay dinalan din niya ng mga damit.
2 pares ng tsinelas at 2 pares ng bagong sapatos. O, kayong dalawa, ngayon ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Kuya Ray, puntahan mo na yung eskwelahan mo. Kunin mo na yung high school diploma mo. Pati na rin yung card mo, yung Form 138 mo. Dahil sa susunod na pasukan, mag-aaral ka na ng kolehiyo. Ano? Mag-aaral ako ng kolehiyo? Ela naman wala akong alam dyan eh. Kuya Ray, hindi pa huli ang lahat. 24 ka pa naman eh. Kayang-kaya mo pa yan. Mama Mia, pinilit talaga ni Ella ang kanyang pinsan na magbalik sa pag-aaral. Kinabukasan ay agad niya itong sinamahan sa dati nilang eskwelahan sa high school at inasikaso na ang mga kailangan para makapag-aral din si Ray. Mama Mia, si Ella na ang sumusuporta sa amin. Nagbalik sa pag-aaral si Ray. Nung una ay nahihiya siya dahil sabi niya siya raw ang pinakamatanda sa mga kaklasin niya. Pero ang sabi naman ni Ella, ang pag-aaral naman ay walang binabasehang edad, kundi ang pagiging porsigido at determinado na makamit ang mga pangarap. Lumipas ang mga taon at naging maayos naman ang pag-aaral ni Ray. Isang umaga, Mama Mia, may kumatok sa pinto namin. Sa pagkakataong ito ay halos mag-o-80 na ako. Hindi na ako halos makatayo pero dahil binilhan ako ng walker ng mga apo ko ay nakakagilos pa rin naman ako kahit dahan-dahan sa bahay. Pagbukas ko ay natulala ako. Si Minda, ang bunso kong anak, ang ina ni Ella. Nakatayo siya. Payat, maputla at may hawak na isang supot ng prutas. Nay, patawarin niyo po ako. Bulong niya. Tahimik lamang ako. Hindi ko alam kung maiiyak ako o magagalit. Pero Mama Mia, sadya nga yatang malambot ang mga puso ng mga ina, lalo na sa kanilang mga anak. Anak, Minda, matagal na kitang hinihintay. Pagkatapos noon ay nagyakapan kaming dalawa. Pinapasok ko si Minda, nag-usap kami. Lumipas ang ilang sandali ay dumating si Ella. Nakatingin siya sa amin. Nakatitig. Tapos, bigla siyang napaiyak. Ma? Bulong niya. Alam kong makikilala ng apo ko ang nanay niya dahil po sa mga larawan na lagi kong pinapakita sa kanilang dalawa ni Ray noon. Lumapit si Minda. Yumuko at hinalikan ng kamay ng anak niya. Pasensya ka na anak ha. Pasensya ka na kung pinili kong tumakas noon sa responsibilidad ko. Kasi naduwag ako eh. Naduwag ako at akala ko hindi ko kayang palakihin ka ng maayos. Patawarin mo ang mama anak. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi sa'yo. At doon ko naramdaman, Mama Mia, kahit gaano pala kasakit ang nakaraan, lagi pa rin talagang may puwang ang kapatawaran. Ang mga apo ko naman ay hindi ko talaga kailanman tinuruan na magkaroon ng sama ng loob sa kanilang mga magulang. Lagi kong sinasabi na may kanya-kanyang dahilan ng mga tao sa kanilang mga desisyon sa buhay. Lagi kong sinasabi na wag nilang damdamin yon. Ang importante ay matuto silang tumayo sa sarili nilang paa. At ang importante, hindi mawala ang kanilang
tapang at dignidad sa buhay. Mama Mia, lumipas pa ang isa pang taon at nakapagtapos na rin si Ray. Ngayon ay mahinang-mahina na ako. Lampas 80 na po ang edad ko. Hindi ko na kayang maglako, hindi ko na kayang tumayo ng matagal. Pero bawat araw ay puno pa rin ng tawanan ng bahay. Ang apo kong si Ella ay nagtuturo na ngayon sa public school sa bayan. Si Ray naman ay mas piniling magtayo ng sarili niyang negosyo. Meron na siyang tindahan ng mga construction tools. Si Minda tumutulong na rin sa simbahan. Wala pa rin akong balita sa panganay kong anak na si Arnel. Sana kung nasaan man siya ngayon bago pa man ako pumanaw sa mundong ito, ay makita at makasama ko siyang muli. Kapag tanghali, lalo na kapag araw ng Sabado at Linggo, sabay-sabay kaming kumakain sa mesa. May ulam na sinigang na paborito ng mga apo ko. May tawanan, may musika ng mga kuliglig sa labas. At minsan, tahimik lamang akong nakatingin sa kanila at nakangiti. Lola, bakit po kayo tahimik? Tanong ni Ella. Ngumiti ako. Wala naman, apo. Masaya lang ako. Kasi ang tagal kong hinintay tong araw na to. Tong araw na hindi na tayo mag-iisip kung saan tayo kukuha ng pang-ulam mamaya. Niyakap ako ni Ella. Nung makita kami ni Ray at ni Minda ay nagsilapitan din ng mga ito at nagyakapan kaming apat. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang mga apo ko sa may sala dahil nakatulog sila sa panonood namin ng pelikula, ay tumingala ako sa langit mula sa bintana. Ernesto, bulong ko na ang tinutukoy ay ang yumao kong asawa. Tignan mo sila. Maayos na. Tinupad na ng Diyos ang mga dasal ko. Sana tuparin niya rin ang dasal ko na bago pa man ako pumanaw, makita ko na ang panganay nating anak. Napangiti ako bago ko pinikit ang mga mata ko para matulog. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, wala na akong pangamba. Dahil alam ko na kahit anong oras man ako kunin ng asawa ko ay handa na ako. At alam kong iiwanan kong buo, masaya, at marunong magmahal ang mga apo ko. At dito ko na po tinatapos ang kwento ng isang lola na hindi man po naging mayaman, ay mayaman naman sa pagmamahal ng mga apong pinalaki niya ng mag-isa. Higit pa sa kahit anong ginto o pera, ang kayamanan na nasa puso ko. Hanggang dito na lamang po, lubos na nagmamahal, Lola Pilar. Sobrang nakakaantig ng damdamin ng kwento ngayon ni Lola Pilar. At alam kong maraming nakaka-relate kasi marami sa atin ang lumaki sa lolo't lola. Marami sa atin ang pinag-aral, itinaguyod ng lolo't lola na hindi naman talaga yung may mga primary na responsibilidad para palakihin at alagaan tayo. Pero kahit hindi nila tayo responsibilidad, ay hindi sila umayaw at umatras sa mga responsibilidad na yon. Ang dasal ko lang talaga ay dumating yung araw na wala na pong mga lolo't lola ang mahihirapan sa pagpapalaki, pag-aaruga ng mga apo dahil magiging maganda na ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala nang mga anak ang kailangang mag-abroad para maghanap ng pagkakakitaan na mas maayos, 'di ba? At bukod pa doon, kapag maganda na ang ekonomiya, maganda na rin ang education system, at maganda na rin siguro ang
ang maiisip ng mga magulang, magiging responsable na siguro, 'di ba? So sa mga kabataan ngayon, na ngayon pa lang nagbo-boyfriend girlfriend na kahit wala pang grade 8, grade 9, grade 10. Nako, mag-isip-isip kayo, 'di ba? Yung pag-ibig na yan, nako, masarap lang yan sa umpisa. Kapag may mga responsibilidad na, mahirap na yan. At sino pa ba ang mas mahihirapan? Kundi ang mga lolo't lola. Dahil saan pa ba iiwan ng mga batang nangyari o naging bunga sa hindi handang pakikipagrelasyon, kundi sa mga lolo't lola. So sa mga kabataan na nakikinig ngayon, ayan. O, 'di ba? Papatayin na yung YouTube dahil sinesermonan na. Hindi po 'yan sermon. Ang atin lang ay maging responsable tayong lahat para nang sa ganon, hindi na tayo masyadong mahihirapan sa buhay dahil wala naman tayong aasahan sa gobyerno ng Pilipinas na ito. So tayo na lang ang magsusumikap para sa sarili-sarili nating buhay. Maraming salamat Lola Pilar sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ng iyong buhay. At sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video para naman marami ang ma-inspire sa napakagandang kwento ni Lola Pilar. At sa inyo na nakikinig, matapos kayo mag-share, please do subscribe to this channel and click the notification bell para lagi po kayong updated kapag meron tayong bagong upload o bagong kwentong nilalabas. Which is, by the way, practically mga everyday meron yon. So, paki-subscribe na rin kung hindi pa po kayo subscriber. At pakidamay na rin ng isa pa nating channel na wala pang update. Ayun, ang Encounters with Mama Mia. O, ia-update natin yan. Pero sa mga susunod na araw pa. Bago tayo dumako sa ating mga subscriber, hello muna tayo sa ating mga Super Suki. Ayan, Super Suki ang tawag ko sa kanila, ang ating mga subscribers na members pa. Hi ako kay K2G Mini Sound, ang pinakabago nating member. Kay Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you so much for being a member to this channel. So sa mga nagtatanong, meron pong nagtanong, Mama Mia, gusto ko pong magpa-member kaya lang hindi ako marunong. So, kung subscriber na po kayo, sa baba po nitong video na to, may nakalagay po na join button. Instead of subscribe, join po ang nakalagay. So kung join yan, click nyo lang yan. Tapos may makikita po kayong silver, gold, and diamond membership. So kayo na po ang pumili at i-walk through naman kayo ni YT kung papaano ang magpa-member. So go push nyo na yan. At syempre sa mga hindi nagpa-members pero subscribers natin at lagi namang nakikinig at hindi nagsiskip ng ads, nako, babasahin ko pa rin naman yung inyong mga pa-shout out. Hi ako kay Princess Leia Funniest TV, kay Charlene Baclohan, Nika Nix, Catherine Ferrer, maraming salamat. Hi din kay Elena Lynn, Leonida Ramirez, siyang sabi, I try to be a member po, pero medyo hirap po ako. Di ko po alam. Mag-email ka sa akin, tuturuan kita. Charot lang. Ay, ako kay Alcura Ukit, maraming salamat. Shantik, ayun, maraming thank you sa'yo. Hi din kay Jay Vallejo, Mary or May Sarah Ibrahim, maraming salamat sa pakikinig. Hi din po kay Emily Bonachita Tabalba, maraming salamat. Maria Teresa Lacheca, Gloria Parenas, Mr. Maharlika, Alona, thank you very much. Hi din kay Joylyn Panis Lumilio, maraming salamat. Kona, thank you, Conan 4998. Thank you so much. Roslyn Caraballo, Yeng Gumata. Hi din kay Cheryl Pueren. Maraming salamat. At sa mga hindi nabasa sa susunod nating kwento, baka pangalan nyo na po ang ating mababanggit dito. Kung meron kayong sarili ninyong mga karanasan na nais nyo pong i-share dito sa ating program, ayan po ang ating email address sa baba. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you very much for lending me a portion of your time. Maraming salamat ulit at mahal na mahal ko kayo. Bye-bye! See you soon!